Hello mga kalaro! Tara, laro tayo! For this video, what we're gonna do is we're gonna unbox our Game Boy Advance SP Char Aznabel edition. O yun. Ang tagal-tagal ko nang naghahanap nito. Actually, meron ako nito. Meron akong loose. Meron akong yung gaming console lang. Pero gusto kong magkaroon ng yung CIB or complete in box. All thanks to Sensei's Treasures. Even if lagpas siya ng 10,000, umabot siya ng, actually, umabot siya ng 18,500. 15,000 for the console, and then 3,500 na pasabay fee. Yeah, medyo mataas, pero at least, 'di ba? Straight from my doorstep, dumating yung item. And safe siya dumating. Okay, so let's unbox na muna yung packaging. One good thing about Sensei's Treasures, maingat sila sa packaging and you're guaranteed na darating ang package mo na safe. So, unbox na natin. Yan na. As you can see, ayan, nakapack na siya. Ito, ganda. Ang liit lang pala ng ano, no? Ng box ng Japanese na Game Boy Advance SP. As in, parang ano lang siya. Kala ko nga, I think kasya siya sa box ng ano eh, ng Funko. Na ano, na protector. Ayan, ito yung Funko protector na box. So, I think pwede akong bumili ng Funko protector and dun ko siya ilalagay. So, anyway, na-sideline tayo ng konti dun. So, ito yung box. Itatanggalin ko yung bubble wrap. Ano to? Meron pa ba ako ibang item? Meron pang binigay si Sensei. I'm not sure kung binigay ito. I think binigay ito. Thank you, Sensei. Meron kaming free na Sanrio characters na tote bag. And nakapangalan kay Abby. So, instead na sa akin, kay Abby siya. Ganda, oh. Thank you, Sensei. Ayun. So, balik tayo dun sa SP. Tanggalin ko muna yung bubble wrap. Sana maganda pa talaga yung box. Pero base kasi dun sa picture, ano siya eh, medyo may kalumaan na. I mean, may mga ano siya, may mga dumi-dumi pa. Pero tingnan natin pag once na na-unbox na natin. Ayan, maayos pa siya. Maputi pa. Guys, ayan oh, maputi pa siya. Ayan oh. Ito yung front. Ayan yung front. Meron siyang kasamang game, yung Generation Advance. Ayan. Plus yung unit. AGS 001. So, hindi ito yung mas magandang version na AGS 101. Yung backlit. Frontlit to. Ayan. Ang mga kasama, hindi ko mabasa. Pero may kasama tong game. Ayan. Meron lang siyang ano. Ayan, dumi. Kasi nga siguro sa shelf na ano siya, nagagalaw at ano. Pero so far, ang box niya, pwede ko pang ilagay sa 8/10, kumbaga. So, open na natin siya. Oh, may pangalan ko po, Abby and Ra. Okay, so sa loob, pagka bukas, nandito yung kasama yung game. Ito yung game. Ayan. And then, buksan natin yung game. Ayan, ito, bagong-bago pa. May kasama siyang mga dandanin natin kasi I'm worried na malukot. Sayang naman ang mahal natin siyang binili. So, this one is complete in box. So, yun yung tinaterm nilang CIB sa mga gaming console. Ayan. Ayan. Ito, may kasama siyang ganito. Though, even if wala naman tayong paggagamitan sa mga vintage na mga gaming console, importante yung mga ganito. Kasi naka-indicate din dito kung nasan yung ano, serial. I'm not sure kung ito yung serial number. Dapat nagmamatch yan with the unit. Pero kasi sa game to, so hindi ko alam kung ito yun. Baka pinagsama-sama lang nung in-inspect. Ito yung manual nung game. Ano, ganda oh. So, that's for the game. Ito yung mismong cartridge. Ayan, naka-plastic pa.
Yeah. Used siya. As you can see, meron siyang mga scratches. Ang labo niya. Ayan, may scratches. So, okay pa rin yan as long as gumagana, diba? Tsaka kompleto, it's fine. Okay, let's continue with the main console. So, ang main console, nakalagay siya sa white na box. Napakaliit lang ng box, oh. Ayan, oh. Medyo may mga marks, pero negligible naman siya. Unbox na natin. Dahan-dahan. Sayang yung packaging. Yan, ang ganda ng pagkakapak ko. So, ito yung unit nasa taas. Meron pang plastic. Yan yung nakakatuwa eh. Ito yung unit, oh. Ayan. Balikan natin yung unit mamaya. Then, sa baba, nandoon yung charger. Which is yun yung Japanese charger. May kasamang yung mga papel. Mga warning. Ayan. And then, yung manual. Ito kompleto. Yay! Ayun, ito yung serial, oh. Yan. It should match with the unit. Ayan. Kinis po. Yan. Dapat nagmamatch yung serial ng dalawa. So, yan yung isang importanteng bagay kung nagko-collect kayo ng mga gaming console. Portable gaming console, dapat nagmamatch yung serial number dun sa manual. Para masabi nyo na, uy, yun talaga yung ano, yun talaga yung laman ng box na yun, or yun talaga yung unit na laman ng box na yun. So, more of OC lang yan sa mga collector talaga, mga OC collector. So, ito yung unit. Makinis pa. Ayan, oh. Ganda, oh. Walang gas-gas. Tapos, ito yung gandahanin natin. Ito yung pinaka-unique dito, yung logo ng Xeon. Tapos, Char Aznable Custom. Usually, yung mga yan may gas-gas. Pero, ito, wala pang gas-gas. With the Nintendo logo. Tapos, ito, usually, nakabakbak na or burado na. Dahil, syempre, pag hawak mo yung console na ganyan, naglalaro ka na ganyan. So, pawis ang kamay mo, nagtatouch dito sa likod. Yun, usually ganun yung nangyayari. So, yan. Merong logo ng Xeon sa likod. I don't know ito. Itatranslate ko na lang mamaya. So, I'm not sure kung ano nakasulat dito. Ayan, nandito yung serial. Let's see kung gumagana siya. Let's get the game. Tapos, lagay natin. Okay, ang swabe. Sana walang sira. Sana okay siya. Okay, so mukhang walang battery. Okay, so mukhang patay na yung battery. Battery. This one. Ayan, mukhang deads na. Kahit i-charge ko, hindi ko alam ba't hindi siya nag-charge. So, kinuha ko yung sa isa kong unit na to. Ayan. So, buti na lang. Mukhang okay, gumagana. So, test na muna natin. Ayan. Gumagana naman siya. Ayan. Na-read niya din yung game. Yay! Kinabahan ako ng konti doon. Kasi akala ko hindi siya gumagana. So, malamang sira battery or baka sira yung main unit. Kasi ayaw niya talaga mag-charge eh. Okay, so start daw. So, mukhang yung buttons, gumagana naman lahat. Hindi ko maintindihan, pero gumagana, yun ang importante doon. Yan, gumagana din yung backlight. Yan. Ilan tayo na A. Kahit di natin naiintindihan. Kita pala ako dun sa ano. Ayan o. Yung colony o. Kinrush sa Earth. Nagkwento eh no. Instead na nag-unbox. So anyway. Iyan ang ano. Game Boy SP. Mamaya kakalkalin ko pa siya further. At least gumana siya. Mamaya i-check ko. Ayan. Gumagana din yung sounds. Ayan. Nandito yung volume. Ayan. Tapos nandito yung on-off. So off na muna natin. Ayan. So, walang sira sa screen. Lahat gumagana, lahat ng buttons, makinis pa. So, sulit na to. This one was released
sa Japan lang. So Japan exclusive lang tong console na to. Medyo mahal na siya ngayon. For loose console, nasa ano siya, kung bibili niyo siya sa Japan, nasa 8,000 to 9,000 pesos doon naglalaro. Actually, mga 7,000. Maglagay lang kayo ng mga 1,000 to 2,000 sa shipping. So, ang landing price nito sa Philippines is around 9,000 pesos. Kung yung unit lang, which is katulad nito. Ayan. Etong akin, medyo may mga gas-gas ng konti, pero decent pa rin siya. Pero kung bibili kayo ng CIB or complete in box, aabutin kayo ng mga 15,000 kung makakita kayo sa Japan, kung kayo mismo yung makakita. So kung magpapasabay kayo, maglaan nga din kayo ng mga 3,000 to 3,000 to 4,000. Depende kung sino yung makakausap nyong pasabay na nakatira sa Japan. So for this instance, si Sensei's Treasures, napakamura ng singil niya saan. Actually, hindi nga 3,500 ang ano niya eh. Yung 15,000 kasi, yun yung converted to 0.38. Diba? So most likely, baka ang pinatong niya lang sa atin, mga nasa 2,000 to 2,500 pesos. Sobrang sulit na yon. Tapos binigyan niya pa tayo ng tote bag na freebie. Final thoughts lang, is it worth it? Kung nagko-collect kayo ng handheld console, especially yung mga limited edition, this is very worth it. Lalo na pataas ng pataas ang value ng mga gaming console sa Japan, kasi marami kayong kaagaw marami tayong kaagaw na western lalo na sa Game Boy Advance SP. Kasi itong mga to, hindi siya naka-region lock. So, basta bumili lang sila. Mahal na kasi sa States to eh. Mahal na rin sa Europe. So, kung bibili kayo sa Japan, dati mura. Ngayon, medyo pabilis yung pagtaas nila. So, ngayon nga, pag nag-check ako nito, nasa 25,000 pesos na isa, yung CIB. Bihira ka na makakahanap ng ganito presyo na nasa around 15,000 lang. So, yun, kung may chance kayo na makakita sa one of your trips in Japan, or meron kayong nakita sa Mercari or sa eBay, better get it. Sa eBay, I think nasa $350 to $400 to. So, it's a good part of your collection kung nagko-collect kayo ng Gundam, especially kung nagko-collect kayo ng mga Char Aznable memorabilia like Zaku 2. Yan. So, ito worth it talaga. So, I hope you enjoyed the video. Till next time, bye-bye!